So, good morning, good morning. Ito, bibigyan ko po kayo ng idea sa mga motor na nai-stock po natin. O yung mga hindi nagagamit. Ito po, hindi natin to nagamit ng isang taon. So, ano ba yung mga nasisira sa mga motor na kagaya nito na semi-automatic? So, i-discuss ko po sa inyo yung mga pyesa na tinamaan nung na-stock ang motor na ito. So possible po ito ay sharing lang para sa mga idea kung ano yung mga pwedeng masira at ano po yung dapat ayusin, ano ba yung dapat gawin para maiwasan. So anong una nating gawin pag kaya itong na-stuck yung ang makina. Ang problema kasi nito ay kahapon tinetesting ko siya, hindi siya makikip. So ano mga naging dahilan? Unang-una, ito po yung naging dahilan sa kanya. Kinalawang po yung magneto side niya. So ito yung style ng magneto niya. Ayan po, napakakapal na ng dumi. Kitang-kita po, kinalawang na siya. So yung mga roller type na yan na nasa gitna na yan, yan po yung nagpapaikot natin sa sigunyal na konektado dito sa starter chain. Ano po? So bakit hindi natin makikil? Kasi ito ay nag-stack up na, nakalawang na, tumigas na, tumikit na, hindi na natin mabuksan. So ang nasira po sa kanya ay starter bindex o itong magneto. Pangalawa, itong starter chain matigas na. Tapos ito po ang itsura ng kanyang cylinder head. Yan. Possible, papalitan na po natin to ng valve seal. Then valve lock. Yan. Ito pa lang carbon. Tapos ito yung itsura ng carburetor nya. So nalinis na natin siya kahapon. Naisalba pa rin natin yan. Medyo may dumi pa rin naman siyang konti. Linisin na lang natin mamaya. Final touch. So ito pala yung nangyari sa stator niya. Yan, madumi lang naman siya. Kaya pa yan, kaya pa yan. So kailangan lang dito ng sipag, maglinis. Tapos ito yung importante sa kanya, yung block niya. Minsan kasi pag napabayaan nyo, pinaka safe na part para hindi kalawangan yung block nyo ay dapat nakababa yung piston. Yan. Ito nakababa yung piston kaya hindi siya inaabot. Yan. Tapos pinakamaganda nun, pinaka-safe po, i-off nyo yung carburetor, i-drain nyo yung laman para yung gasolina hindi na siya papasok dito. Yun po kasi ay nagiging cause. Yan po yung nagiging cause ng kalawang ng ating cylinder head. Pumapasok yung tubig sa loob dito, tapos halimbawa na mapupunta siya, hindi siya naka-timing, nakabukas yung kanyang valve, yung moist po ng gasolina bababa po sa chamber. Yan po yung magiging dahilan kung bakit kinakalawang yung ating head.